itong bigla ang sumabog na balita na inilabas ni retired General Romeo Pukis at nitong isang social media writer na si Rob Rances, kung saan mayroon pong isang aktibo na full colonel class 1992 ng Philippine Military Academy sa pangalan po ni Colonel Odi Munggaw, class 1992, na nagdeklara ng lantarang pagbawi ng kanyang suporta at pagkilala sa kanyang Commander-in-Chief na si Ginoong Ferdinand Marcos Jr. And maisisiwalat siya sa araw na ito. Subalit siya ngayon ay pinaghahanap na ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Again, active senior colonel po ito, si Colonel Odi Munggaw. Ma'am Lorraine, your take on this very interesting development. No, Eric, first of all, we salute him, no? Yung sinasabi natin, no, yung sinasabi ni Dante Alighieri, the hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, choose to remain neutral. And he has really stepped up at talagang ibinibigay niya ang buhay niya dito kasi kilala naman natin si Bongbong Marcos, no? Talagang oppressor. No, so I always go back. I don't know, ano, talagang naglo-loop sa akin yung cadet honor code, no, sa PMA. He's a PMA-er, right? Am I correct? He's a PMA-er, no? So yung honor code nila, we the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. So your commander-in-chief has been caught lying a lot of times. He's been caught stealing a lot of times. He's a commander-in-chief. Diba? So, yan ang commander-in-chief ninyo. Bigyan nyo naman ng dangal ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Diba? Totoo pa ba ito? Are those just words? Diba? And it's not just with PMAers, pero bigyan naman ng... Alam mo, yung nakasusulasok dito, kasi asawa ako ng sundalo eh. No, nagsasakripisyo. Marami kaming inilibing na mga kaibigan namin. Marami kaming naging kaibigan hanggang ngayon ng mga balo at saka mga orphans, no, na ulila sa ama na nagbigay ng buhay nila para sa bansa. Alam natin ang heroism. They definitely deserve a better leader than what we have right now, a commander-in-chief who is a real commander, hindi magnanakaw. Napakarami ng ninakaw ni Bongbong Marcos sa Pilipinas at isinusuka na siya ng buong Pilipinas, no? Grabe yung mga trust and approval ratings niya. So, where we honor and we salute and we give our infinite love and gratitude to Colonel Monggaw. Finally, to Colonel Monggaw, for finally Colonel Monggaw, defending and protecting the Constitution, our democracy, and the Filipino people from such a horrific leader. No? Yeah. Actually, ma'am, kahapon ko pa natanggap ang mensahe, although cryptic pa, pero kilala ko na, na si Odi. Because Ilonggo to eh, kababayan ko, taga Kalumpang Molo ito, ang kapatid nito na abutan ko sa Iloilo City National High School pero hindi pa mayor. So, kilala ko ito si Odi. Ano to, ma'am? Magaling, matalino, and member ito ng class 1992 ng Philippine Military Academy. Senior Colonel. Ang sitwasyon, mga kababayan, na tinatalakay namin ito ni Ma'am Lorraine, because at the moment, na lumabas na sa social media o kahapon pa, malamang pinaghahanap na po ito para aristuhin at i-court martial. Most likely, di po ba, ma'am, no? Dahil sakop sila ng Articles of War, ang ganitong mga gawain na sa tingin ng pamunuan ng AFP ay makakaapekto sa kanilang organisasyon sa pagdating sa relasyon sa chain of command, malamang ay kumalat na rin po ang impormasyon na si Colonel Odi Munggaw ay magsisiwalat ng kanyang saloobin na bilang aktibo na senior officer, he is withdrawing his support to the Commander-in-Chief at ang kanyang guideline ay dalawa lang: ang kanyang paniniwala at ang kanyang pananalig at pagrespeto sa saligang batas at ang honor code na kaniyang kinalakihan at kanilang kinabibilangan. Ang sinasabi ni Ma'am Lorraine, trained sila dyan at yan ay doktrina na hindi mo pwedeng iwala kahit wala ka na sa loob ng Philippine Military Academy. Hindi ka pwedeng magnakaw,
magsinungaling at manloko. At hindi mo pwedeng itolerate o iprotektahan ang nagnanakaw, nagsisinungaling o nanloloko. Yan pong ibig sabihin ng honor code. At ang isa pa, ang saligang batas, na ang kaniyang paniniwala ay ang tungkulin ng mga sundalo ay hindi sa politiko, kundi sa taong bayan, sa gobyernong totoo, sa Republika ng Pilipinas. Yan ang chain of command. At kapag ang pinuno ng gobyerno, presidente, like Marcos Jr. ay involved sa samut-saring iskandalo ng pagnanakaw, pandarambong at abuso sa poder at kapangyarihan at pakikipagsabwatan sa mga kalaban ng gobyerno at mamamayan, ang CPP, NPA, NDF, mga teroristang komunistang grupo, ang kanyang kinokopkop. Sa tingin ni Colonel Mungao, yan ay tungkulin niya na magsalita upang ipakita sa buong organisasyon ng AFP that the AFP is not and should not be a private army and protector of corrupt and plundering officials like Marcos and Romualdez. Ma'am, tama bang kuha ko? Ito ang gustong ipaabot na mensahe ni Colonel O.D. Mungao, that the AFP as an institution and organization of professional soldiers, men and women, of profession of arms, ay dapat alam nila ang paninindigang moral, paninindigang legal, at paninindigang inihingi ng pagkakataon for them to stand up and speak out regarding sa korupsyon at pandarambong, at ang nasasangkot ay ang Commander-in-Chief na siya din ang Pangulo ng Bansa, Ma'am Lorraine. Yeah, and gustong-gusto ko kasi yung tindig niya kasi iba yung paniniwala natin, no, in as much as an institution no longer enjoys the support of the Filipino people, of the people, it rots, it decays. Ang buhay ng isang institusyon ay nanggagaling sa tiwala ng taong bayan. At nakikita natin masama na ang loob ng taong bayan sa AFP. Dahil bakit niyo sinusuportahan yan? Binenta niya yung ginto na ilang record breaking tapos walang explanation. Ginalaw ang ating PhilHealth contributions. Kahit PDIC, ginalaw niya. Tapos yung mga isiniwalat ni Nazaldico, yung mga maleta na binibigay sa kanya, 'di ba? So bakit ninyo sinusuportahan pa yan at saka pinagbubuhatan na tayo ng kamay? Ilan na yan yung inaaresto porket nagsasalita, yung kalayaan mong mag-express ng opinion mo, ng dissent. Di ba yan ang ginawang kaaway niya? At bakit nila kaibigan ang mga kaaway ng Estado, ang CPP, NPA, NDF? Di ba? Bakit ganyan? So, nagdi-decay yung institusyon kapag ka ang Pilipino sama-sama na talaga yung loob. Kasi nakikita na natin bakit si Romeo Browner hindi nagsasalita, 'di ba? Tungkol dito for instance, sa pagkalulong sa droga. For instance, yung sa pagnanakaw, 'di ba? Bakit tuloy-tuloy pa rin ang suporta? Tapos siya pa nagsasabi na wag ninyong ilagay ang AFP sa politika, pero siya mismo ay top protector ng napaka-corrupt na politiko. 'Di ba? So I'm very happy that Colonel Mungao gets it, no, that he understands, and he's reminding the armed forces of the Philippines, although it is a personal stand, no, he made it very clear. Although he made it very clear it's a personal stand, he reminds everybody that the armed forces exists is only as good as the trust of the Filipino people on them. Diba? So I'm very happy and I'm very grateful that he has taken this very clear stand. Why should you not withdraw your support from such a leader, no? Terrible leader. Talagang winawasak ang Pilipinas, no? Ma'am, gusto ko tong ipaabot sa ating mga kababayan. Yeah. Kami po ni Ma'am Lorraine ay tinalakay na namin ito. Bagamat maya-maya, mga tanghali or alauna, we have received information na kung kakayanin ng sitwasyon ni Colonel Mungao, maglalabas siya ng pahayag, video or whatever testimony. Pero right now, ma'am, nakahunting na pala siya pinapa-aresto na siya para ipailalim sa court-martial. Eric, may tatanong ako sa iyo. Eric. I'm sorry I'm interrupting. I just want to know kasi mapang-api itong administrasyon ni Marcos. Si Bongbong Marcos mismo, ito yung kung bakit ako'y kailangan umalis ng ating bansa. Ikaw din, no? Ginigipit tayo at illegally detained. For what? Nagnakaw ba tayo?
Hindi tayo nagnakaw, 'di ba? Kung hindi yung napakasagrado na karapatan na mamahayag ng malaya, 'di ba? So tatanungin ko sa iyo, Eric, no? Si Colonel Monggao kasi ngayon is in the same situation as we are now, no? Tama. So how do you feel about yourself? I mean, does it will it silence you? Will it silence you? Kasi pananakot ito eh. Court martial, diba? So let me know what your thoughts are about the decisions that you've made in your life. Ako ma'am, lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, hindi ko pinagsisihan ng desisyon kasi nobody forced me to make a decision. Ang aking sukatan palagi ma'am kung ang aking desisyon ay makabubuti ba sa higit na nakakarami at Yeah. ito ba ang tamang dapat gawin sa isang pagkakataon na kailangan kong pumili ng tama o mali. So kung mayroon pong agam-agam, mayroon pong pag-aalala na may epekto sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, mayroon. Kasi Yes. pareho tayo, pamilyado, Yeah. tao tayo. We can feel insecurity, we can feel yung harassment, yung intimidation, yung paninikil, mararamdaman natin. Nahihirapan, yes. Nagsasakripisyo, yes. Dangerous, yes. Tingin ko ito rin na nararamdaman ni Colonel Monggao. Kaya nga sa kanyang statement kahapon na maiksi lang, may Allah, I don't know kung nag-convert siya sa Islam, kasi parang ang tunog, may Allah guide me in this decision Eric, and huwag niyong pabayaan mga anak ko. Gagawin ko ito because ito ang kailangang tamang gawin para sa panahon na ito. Parang gano'n ang tono ng nabasa ko na mensahe niya, handa na siya. Sabi mo nga ma'am, kung ready ka na tanggapin ang iyong desisyon at anuman ang konsekwensya na para sa iyo ito ang nakabubuti at tamang dapat gawin sa isang pagkakataon at sa isang pangyayari at kalagayan, paninindigan mo at haharapin mo ang konsekwensya, even ang kamatayan. Pareho tayo ma'am, tumaya tayo. Sino lang ba ang hindi natatakot sa CPP, NPA, NDF na papatayin ka? Na i-assassinate ka, hindi mo alam sino ang papatay sa iyo dahil alam natin na yun ang ginagawa nila, pumapatay sila. At sino lang ba ang hindi mapiperwisyo na kinakasuhan tayo? Ikaw ma'am at ako, 3 kaso, isa iyo 4, 5 pa ng mga kaso. Hanggang Korte Suprema, hinahabol ka. Pati sa Kongreso, nang buhay pa itong tuwadkom na mapang-abuso ni Romualdez at ng mga alipores niya, kasama yun si Akop. Ikaw kasama ako, gustong ipakulong ulit at hanapin at patahimikin, kagaya ng ginawa kay Colonel Grialdo. The same thing is happening right now. These things are happening right now kay Colonel Monggao. At the moment na nag-uusap tayong dalawa ngayon, Ma'am Lorraine, hinahanap na siya. Pinapahanting na po siya sa military police. And I think there are also coordination sa PNP na aristohin na rin ito kung makita siya. I don't know kung nag-semi underground siya, nag-sidestep siya, kasi active service pa po ang duty status niya. At siya po ay full colonel. Ang mga classmates ito, mga general na. Classmate ito nila General Morados, nila General Aguilar, mga kasama natin sa NTF-ELCAC, si General Morados, Deputy Chief of the Army, Vice Commander of the Army. So ibig sabihin, Ma'am Lorraine, nahaharap sa ganitong kalagayan ngayon si Colonel Monggao habang siya ay nag-decide na piliin niya ang tamang desisyon. Go ahead, Ma'am Lorraine. yeah, I wanted to make a point, no. Hearing your response kasi to my question, 'di ba? Gusto ko lang kasi paabot, no, sa ating mga kababayan na, you know, the love of my life is my husband and my children, my dog, 'di ba? We have a very wonderful life, no? And how I wish I could be with them every second of my life, 'di ba? And yet I'm here away from them, 'di ba? Pero do I regret? No, I don't know. I think that I'm speaking for a lot of Filipinos who are speaking out right now. No, that there comes a time in your life when you have to make that decision at papanindigan mo yan. At nakikita ko dito, no, ang Pilipinas ay namimiligro dahil kay Bongbong Marcos. At kapag tayo ay tumahimik, hindi lang tayo ang magsasuffer dito, kundi ang mga anak natin at ang salinlahing Pilipino. So,
magsakripisyo tayo, no? Tama 'yon. Yakapin mo yung buhay na 'yan. Yayakapin mo 'yan lahat ng ibato sa iyo. Katulad nung nag-LCAC kami nila Eric nila ng under PRRD. Nung nakita ko yung buong kwento na ganito pala 'yon, ganito pala yung panloloko ng mga anak natin namamatay, kailangan yakapin nating lahat ang laban na ito, whatever it is. Kahit na ano pa ibato, bato mo, di ba? Pero magsasalita kami kasi pag nagsalita ka ng totoo, na totoo yung sinasabi mo, dyan namumulat. At ngayon, wala na talaga silang kalaban-laban. Konti na lang yung naloloko nila, pero meron pa din, di ba? Pero kaya dapat tuloy-tuloy sa'yo. My point being, no, Tama. Eric, for some reason, of all things, no, scripture is what comes to mind. It's because right now, we've experienced unusual evil in our country, no, visited on us, and this scripture verse. I'm not a religious person, di ba? But for some reason, this keeps... Kasi I heard Congressman Erice said something yesterday, are you going to sign the impeachment? And then he said, no. Kawawa ka, hindi ka makakakuha ng pera, etc., etc. And then he said, hindi, gagawin ko lang kung ano yung tama. And for some reason, this scripture verse that I want to share with you, to everybody, comes to mind. This is Micah 6:8. He said, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. That means gawin mo lang kung ano yung tama. Ano yun man, Mark o Matthew? Micah. Micah or Micah, prophet. 6:8. Micah is a prophet. The prophet, yes, The prophet 6:8. So, Micah. yun lang naman yung hinihingi. Gawin mo yung tama. So si Colonel Mongao, he's doing what's the right thing. Diba? He's doing what is just right. And hindi mo na alam, hindi mo na nakikita kung ano mangyayari sa'yo. Diba, Eric, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay nating lahat dito. Yes, ma'am. Pero ang guide mo lang, gawin mo lang kung ano yung tama. Magsalita ka, hindi ka papayag. Diba? At habang nag-uusap tayong dalawa, ma'am, maghahanap na nga ako ng pangpiyansa na 48,000 pesos. Bakit? Kasi most likely ang iakyat ng Quezon City Prosecutor, ang inciting to sedition ay sinampa ng CIDG laban sa akin. Yung rally ng September 21, nananawagan ako na the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state, they are not the government, and they are no longer representing the interests of the people. Therefore, you side with the people. Yung pahayag ko na yan, kinuha nila yan. Talaga? Ginamit ng PNP na inciting to sedition. Ngayon, ano po ang aming may tutulong kay Colonel Mongao? Tayo na nakikinig at nanonood ngayon sa bigwas ng Agila. Eric. Aside from prayers. Yes, ma'am. Eric. Go ahead, ma'am. Pwede lang pasingit lang dahil sinabi mo yung para hindi mo mag-miss out ang point mo. Go ahead, ma'am. Go ahead. Tingnan nyo, si Eric nandyan na inciting to sedition. Ha? Dahil lang dun sa sinabi niyang yon, ang ganda-ganda pa nga nung sinabi niya. Di ba? Pero Eric, yung kinuwento ko sa iyo, 'di ba? Na si Jose Rizal, na research ko kung bakit siya ginanyan, bakit siya na-execute inciting to sedition. So si Colonel Mongao, if you're listening now, no, and even Yeah. speaking to you, you have to walk. We're walking the path we're trodding the path that great men and women in history are trodding. So, walang matatakot dito, no? Although Eric talagang hassle na naman sa'yo. Si Eric din mayaman di ba? No. Mayaman yan sa kaibigan. Go ahead, Eric. I'm sorry I interrupted It's okay, you. no, it's okay. Kasi ma'am, mahalaga yun. Don't feel free to interject para wag mo mabitawan ng point mo. Once nandyan ka, ako na mag-adjust dyan, okay lang yun. Ma'am, aside from giving prayers and moral support to Colonel Mongao, kasi pinapa-aresto siya ngayon, pinapahanap siya. As far as I know, hindi pa siya na-custody. Wala silang pakialam kay General Pukis, ang AFP Directa, dahil sibilyan na sila Sila General Esperon, General Monteagudo, sina General De Leon, yung mga aktibo, retired Pero si Colonel Mongao, ito ang first time under Marcos Jr. that an active senior colonel, senior AFP officer ay naglakas ng loob na manindigan ng tama na ang chain of command ay baliwala yan kung ang commander-in-chief mismo ang salaula at tarantado. Lumanapag sa batas at hindi pwede ang AFP manahimik
na ang sariling Commander-in-Chief, pinuno ng Republika ng Pilipinas, may hawak sa kapangyarihan para i-command ang sandatahang lakas at ang buong puwersa ng Estado at instrumento ng batas ay kaya niyang gamitin, ay siya pa ang salaula at bastardo sa kanyang mga ginagawang katarantaduhan upang salaulain ang batas, magnakaw at pamunuan ng pandarambong na sindikato na uri ng panggobyerno. Yan po ang nagtulak kay Colonel Munggaw na hindi po niya kayang talikuran ang itinuro sa kanila. At lahat yan alam niya ni General Bronner at lahat ng mga opisyal ng AFP at ng PNP na hindi sila pwedeng magpikit mata, magbingi-bingihan at tumahimik sa pagnanakaw, sa pagsisinungaling at mga panloloko na ginagawa o pagtatraidor ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na kung ito ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, ang presidente. Ngayon, imbes na pakinggan ito si Colonel Munggaw, alam natin na ipailalim po siya sa court martial, articles of war, mutiny ang ikakaso sa kanya, and that is equivalent to heinous crime pagdating po sa civilian court. Ang mutiny is a serious degree of military violation sa articles of war. Most likely yun ang ikakaso sa kanya, Ma'am Lorraine. Kasi kahapon pa siya hinahanap eh. Hindi nila magilap si Colonel Munggaw habang nag-uusap tayo. So ang pinaghuhugutan ng lakas ni Colonel Munggaw, mga kababayan, itong ginagawa namin ni Ma'am Lorraine. Appealing, explaining, and giving out correct information and correct perspective sa mamamayang Pilipino for the people to protect our soldiers, to protect and stand with our officers of the AFP should other officers decide na panindigan nila ang kanilang constitutional mandate to stand with the people, to be the protectors of the state and the people against corrupt, abusive, and traitor officials of government, starting off with Marcos. So we all join, no? We stand with Colonel Ming. We have to defend those who defend us, and we have to stand with those who stand with us, diba? And we have to protect those who protect us. Correct. O yan yung lakas nila. Like I said, no, yung kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. So si Colonel Munggaw, kailangan niya yung suporta natin. Yeah. Agree. And ma'am, come to think of it, nasaktan din ako, ma'am, nang sinabi yun ni General Pukis. Imagine, kagaya ng asawa mo, ma'am, PMA graduate, mula kadete, nagsakripisyo, nag-service sila, mga classmates nila. Sabi ni General Pukis, hindi ako nagtatampo dahil kinasuhan ako. Dahil pinili ko itong paninindigan. Ang masakit sa amin ng mga retired officers ng AFP, ng PNP, ng security sector, at lalo na kami mga nag-graduate sa PMA na may disiplinang pananaw tungkol sa pagmamahal sa bayan, yung mga nagwawasak ng bayan, yung mga nang-aambush ng pulis o yung organisasyon na nag-i-encourage na mag-recruit ng terorista, mag-infiltrate sa gobyerno, kumuha ng pundo para mag-recruit ng terorista, at gumamit ng terorismo for 57 years, sila pa ang pinoprotektahan, hindi sila hinuhuli. Kahit convicted pa, hindi nakukulong. Si Franz Castro, si Satoru Campo, hindi nakukulong. Pinapalaya pa, pinupunduhan pa sila ng hundreds of millions of pesos. Samantalang kami na nagbuwis ng aming panahon, lakas ng kabataan at ng aming katalinuhan at abilidad, ng aming pagsakripisyo, ng aming pamilya at ng aming buhay, kami ang mga tinitingnan na kalaban ng gobyerno. Doon ako, ma'am, naantig. And I think the same thing is being felt by right now by Colonel Munggaw, na tinatrato siyang kalaban. Samantalang ang kanyang kinakalaban sa kanyang deklarasyon of withdrawal of support to the Commander-in-Chief, to Mr. Marcos, is ang katiwalian, ang kriminal at sindikato na panggobyerno, ang magnanakaw at mandarambong na uri ng praktis at sistema na pinalaganap at pinalubha ni Marcos at nila Romualdez, na pilit na pinagpipikit mata, pilit na nagbibingi-bingihan at pilit na tinatalikuran ng AFP na ito ay punahin at panindigan, Ma'am Lorraine. Yeah, tsaka Eric, no, even for us, no, you, me, yung LCAC, no, to a greater degree, that's also how we felt, no, when all of this was unfolding, na kami ang kalaban ngayon,
Kami Yeah. pinaghirapan namin yan I mean, for the first time in how many decades, no? Napabagsak ang CPP, NPA, NDF dahil sa NTF, LCAC, dahil trinabaho talaga natin, di ba? Tapos Correct. kami ang hahabulin nyo ngayon. Tapos ang katabi ngayon ni Martin Romualdez, ayan si Franz Castro, si Mhm. si Raul Manuel nung time pa nila ngayon ay nakita natin si Sara Elago, si Sara Tonji Ilago. Pinyo, Mhm. si Rene Co, 'di ba? Yeah. No, yung pinaghirapan talaga and then you can see no right before your very eyes everything that you worked so hard for, and it's not just us, it's the entire country, it's the armed forces, it's the PNP, yung Mhm. pagpagsak ng CPP. Ngayon namamayagpag sila, ngayon pinapayagan ng warden sa Binyana na umupo at Yeah. regularly, no, while this Duterte, all this politics, Duterte Marcos thing was going on that they were distracting us with, the recruitment continued in BJMP mismo, all over. It was continuing all over, which is why we see this now, no? PLM students na nandiyan Yeah, sa namatay. Mindoro, Ma'am, etc. Tuloy-tuloy, no? Binigyan ng lakas ni Marcos ang CPP, NPA, NDF. Go ahead, Eric.